Yung po bang sinasabi ng ating Panginoong Jesucristo naitayo na po ba yun? Basahin po natin. Mateo 16:18. At sinasabi ko naman sa iyo na ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia. Yung salita kong itatayo, hindi pa nakatayo noon. Opo, Pero, bali future po po future yon. Pero nagkaroon ho ba yon ng katuparan? Pakinggan nyo po. Sa Efeso 2:20. Na mga itinayo. Na mga itinatayo sa ibabaw ng kinasasaligan ng mga apostol at ng mga propeta, na si Kristo Jesus din ang pangulong bato sa panulok. Ang bato ho palang pinagtayuan si Kristo. At ang itinayo, yung mga apostol at mga propeta. Therefore, natayo na ho ba o hindi? Natayo na noong pang-unang siglo. Ano nangyari pagkatayo? Pakinggan nyo. Sa 8:1 ng gawa. At ng araw na yaoy nangyari ang isang malaking pag-uusig laban sa iglesia na nasa Jerusalem. Nung maitayo po ito, inusig ito The church was persecuted. Nung matayo, maraming kalaban si Kristo. Inusig sila hanggang pinapatay pa yung mga unang Kristiyano. Kaya ko lang binasa ito para patunayan sa inyo na ito naganap na nung 1st century AD. 1st century. More or less 33 AD nung maganap yan. Aba, dito sa Pilipinas nagtayo uli si Kapelix Lalabas, mali. Kasi natayo na nung ulang, tatayo ka uli. Magiging iba yon. Iba yung itinayo ng Diyos kesa sa tao. Basa. 127:1 ng awit. Malibang itayo ng Panginoon ng bahay, walang kabuluhang nagsisigawa ang nagtatayo. Ayun, malibang itayo ng Panginoon ng bahay, walang kabuluhang nagsisigawa yung mga nagtatayo. Alin ba yung bahay na yon? Na ang Diyos lang ang may karapatang magtayo. Alin bahay yon? Basa. Ngunit kung ako'y magluwat ng mahabang panahon, ay upang maalaman mo kung paano ang dapat sa mga tao na ugaliin nila sa bahay ng Diyos, Alin yon? na siyang iglesia ng Diyos. Kung iglesia, tinatawag sa Biblia, bahay ng Diyos. Wala hong may karapatang magtayo, kundi ang Diyos lang. Malibang ang Panginoon ang magtayo ng bahay, walang kabuluhang gumagawa ang nagsisigawa na nagtatayo niyaon. Alin yung bahay? Iglesia. Sino ba nagtayo na iglesia? Ang Panginoon. Ngayon, sa Pilipinas nagtayo si Ginoong Manalo, kaya baliwala yung tinayo niya dahil hindi naman siya Diyos, tao siya. Kahit sabihin pang napakalaking iglesia niyan, tayo lang ng tao, parang Muslim. Alam nyo, ang iglesia ni Kristo, maingay lang, maingay. Konti lang naman yung mga iglesia ni Kristo, wala pang 100 milyon yan wala pang 10 milyon yan Pero alam nyo ba kung gaano karami Muslim? Ang Muslim 1 bilyon, 200 milyon. Napakarami ng Muslim ngayon sa mundo. Pero tayo lang ni Muhammad, hindi kay Kristo. Hindi rin totoo yung relihiyon. Ang relihiyon hindi palakihan. Pagkalaki-laki man, tayo lang ng tao, hindi kinikilala ng Diyos yun. Pero kahit kakapiraso kahit dadalawa kayo, tatatlo kayo, kayo naman ang tayo ng Diyos, okay naman yon. Pakinggan nyo sa 18:20. Sapagkat kung saan nagkakatipo ng 2 o 3 sa aking pangalan, ay naroroon ako sa gitna nila. Ayun. Kahit dadalawa, tatatlo, okay naman, sa Diyos yun. Pero 1 milyon puro tarantado, hindi sa Diyos yun. Kaya ganun ang punto ron. Pero natayo na po ang iglesia noong pang-unang siglo. Ano po ang dahilan ng ating Panginoon at niluma niya po ang unang tipan? Kasi po, nasa 8:6 po yan ng Hebreo. Sapagkat kung ang unang tipang yaon ay naging walang kakulangan, ay hindi na sana inihanap ng pangangailangan ang ikalawa. Sabi ho ng Biblia, kung yun ang unang tipan, hindi sana nagkaroon ng kakulangan, hindi na kailangang ihanap pa ng pangangailangan ng ikalawa. Datapwat. Sapagkat sa pagkakita ng kakulangan sa kanila ay sinabi niya, narito, dumarating ang mga araw sinasabi ng Panginoon na ako'y gagawa ng isang bagong pakikipagtipan. Nakakita ang Diyos na sa pagdaraan ng panahon, nakita niya yung unang tipan, may kulang na. 10 utos lang yung unang tipan 10 utos.
di kulang na, wala naman ho doon yung shabu. Meron ba doon sa 10 utos? Huwag kang magsya-shabu. Wala nun eh. O, isa-isahin ko sa inyo, 10 utos ho. Number 1, ako ang Panginoon mong Diyos. Huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos sa harap ko. Number 2, huwag kang gagawa para sa'yo ng larawang inanyuan. Huwag kang luluhod sa kanila o sasambahin mo sila. Number 3, huwag mong babanggitin ang pangalan ng Panginoon mong Diyos sa walang kabuluhan. Number 4, ipangilin mo ang araw ng Sabat. Number 5, igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina. Number 6, huwag kang papatay. Number 7, huwag kang mangangalunya. Number 8, huwag kang magnanakaw. Number 9, huwag kang sasaksi sa di katotohanan. Number 10, huwag mong iimbutin ang pag-aari ng iyong kapwa. O, nandun ba yung bawal magsyabu?